Welcome back to my channel, Pete Lover Blogger. Today, I am bringing you to a Vietnamese town here in Orange County, Southern California. Actually, hindi lang isa ang town ng mga Vietnamese dito. Merong sa Garden Grove, meron sa Westminster, at iba pang kalalapit na mga cities. Maaga kong narinig ang salitang Vietnam kasi siguro nung mga 4 years old ako or 5, tuwing magkakamali siguro ako or may masamang ginawa, sasabihin sa akin ng nag-alaga sa akin na, hala, dati gira sa Vietnam. Or sa Tagalog, handa ka, may gira sa Vietnam. Wala akong kamalay-malay ng Vietnam pala ay isang bansa. Tara, samahan niyo ako at papasok tayo sa isang Vietnamese grocery store dito sa Westminster, California. First time ko pumasok sa tindahan at ang bumungad sa akin ay durian. Nakapang-akit ng durian pero sabi ko sa sarili ko, hintayin ko nang umuwi sa Pilipinas at kumain ng durian galing Davao. Pero yung saging nila, bumili talaga ako. Yung Thai banana kasi healthy ang itsura. Ito namang langka, kumuha ako ng isa, kaso binali ko ulit. Kasi sobrang laki. Mura lang sana compared sa ibang tindahan. Pagkatapos sa langka, napunta naman ako sa Talaba at may nakita akong dalawang klaseng shells na hindi ko nakikita sa Filipino stores. Pumunta naman ako sa gulayan at alam nyo ba, napakamura ng gulay nila dito. Katulad ng okra at especially yung kangkong. Sabi ng misis ko, mura daw ang kangkong dito sa mga tindahan nila. Kaya yun, napabili ako ng 3 package. Meron din silang pomelo o yung tinatawag na buongon sa amin. Tapos, ang isa ko pang nakita ay mangga. Super laki ng mangga. Ang size, halos kasing laki ng ulo ng kasisilang na sanggol. Nakakita naman ako ng young coconuts na nakalagay sa box. Okay na yung presyo, kaso may experience na kasi akong bumili ako ng isang piraso noon, hindi siya masarap. It's not worth the price. Kaya, tinitiis ko yung aking pagkagusto. Sabi ko, sa Pilipinas lang ako kakain, iinom ng presko na sabaw galing pa sa puno. Diba? Ilang buwan na lang, pupunta na rin ako sa Pilipinas eh. Kayong mga pinanganak noong 1960s, katulad ko, o kaya noong 1970s, alam nyo ba na maraming Vietnamese ang nakatira sa Pilipinas noong Vietnam War? Alam ba nyo na noong World War II naman, may mga Jewish or mga Israeli na nakatira sa Pilipinas? Parang hindi ko alam yung ganitong mga katotohanan nung ako'y nag-aaral pa. Siguro tulog ako habang
nagtuturo yung aking history teacher o kaya social studies. Ngayon naman ay dito tayo sa bandang palaisdaan at karnihan. Maganda yung lugar talaga kasi merong mga touch ng kultura nila. Sa Filipino store, bira kang makikita ng ganitong mga dekorasyon na nagpapakita ng ating kultura. Merong ilang tindahan pero mabibilang lang. Huwag maingay. Natutulog ang mga palaka. Ang gulat ko, first time ko makakita ng palaka na binibenta sa tindahan. Sanay na ako sa mga tilapia, sa hito, o kaya yung mga Dungeness crabs, pero never akong nakakita ng palaka na binibenta sa grocery store. Tinanong ko ang aking kasama sa trabaho na Vietnamese, masarap daw ang palaka. Mas masarap pa sa manok, sabi niya. Dahil hindi naman kami nagmamadali ng misis ko, inikot ko muna yung ibang parte ng tindahan. Tinitingnan ko yung mga binibinta nilang mga seafoods, kasama na dito yung mga isda. Ang masasabi ko, pare-pareho lang ang mga isda. Kahit saan ka pumunta na Asian stores, pare-pareho ang mga itsura. At halos pareho yung mga presyo. Napansin ko lang dito na mas mura talaga yung gulay dito sa Vietnamese grocery store na to compared sa mga Asian stores like Chinese or Filipino stores. Tingnan nyo, kahit sa niyog, dalawang klase yung binibinta nila, yung medium mura at yung gurang na. Bumili ako ng mga frozen items like langka or saging. Masabi ko, mas masarap pa rin yung frozen saba sa Filipino stores. Tingnan niyo naman, pati saging na may balat ay naka-frozen pa. Wow! Saging galing Davao. Kailangan makabili tayo nito. Gikan sa Davao, gikan Pilipinas. Umikot pa ako sa ibang parte ng tindahan. Ang masasabi ko lang, medyo mura ang mga binta nila dito compared sa ibang Asian stores. Pero hindi rin lahat ng items.
Well, anyway, pagdating sa pagkain, hindi naman presyo ang tinitingnan natin. Yung pagka-presko ang titingnan natin. Pagkatapos sa grocery, pumunta naman kami sa aming paborito na bakery shop. Meron kaming mga paboritong pagkain. Isa na dito, yung rice cake na paborito ko. Kahit saan ako pumunta, basta may rice cake, bumibili ako. Itong bakery na to, bawat punta namin ay marami kaming binibili. Hindi lang rice cake. Yung roll nila, yung lumpia, ay isa sa pinakamasarap. Nung pauwi na kami, may lumapit sa amin at binintahan kami ng patula galing sa garden niya. $5 ang dalawa. Napakamura compared sa tindahan. Nung pauwi na kami, may dinaanan kaming isang temple sa tabi ng daan. Pero ang hindi nawawala sa akin, ang nakita kong mga palaka. May nagsabi sa akin na sa Pampanga daw ay kinakain yung palaka. Well, actually sa totoo lang, nakakain din ako ng palaka, yung tinatawag naming pigurit nung aking kabataan. Pero kung sasabihin mong kakain ako ngayon, I doubt it. Thank you so much for watching. Salamat Karajaw.